Na 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 na. Tawagin mong pangit hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili, pabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw. Tawagin mo bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa? Apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagsawa, bumarangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di ba kawalan? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito lagi ang iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Okay, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and ang palaban ngayon, Rangers of God mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan natin ay ang teka ha. Ito na edit yung ating topic. Ayan. So ang topic na pag-uusapan natin mga kapatid ay patutunayan ng ating affirmative na ang tunay na anak ng Diyos ay nagkakasala pa rin. So affirmative natin, Ruben Nabal Nanquelada. Tama ba yung pagbanggit ko, bro? Kaya nga Ruben Nabal lang yung Seventh-day Adventist. Nankilada. Ayan, pasensya na. Ruben Nankilada ng Seventh-day Adventist. Negative naman ang dayuhan ng Rangers of God mga kapatid. At ang gagamitin nating rules ay yung ating Russia TV rules. Yung 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal. At meron tayong 5 minute na final conclusion. Ayan. So, Russia TV rules, standard rules mga kapatid. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga patakaran dito sa Russia TV? Yes, sang-ayon ako. Okay, at sang-ayon din ba ang ating negative? Opo, sang-ayon po. Ayan, so bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala sa ating manonood at ano yung ine-expect nila sa gabing ito. Nahin natin ang ating affirmative. Bro Ruben, pakilala bro.
Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Ruben Navalnan Kilada ng Seventh-day Adventist Church, San Fernando, Pampanga. Binabati ko po ang lahat, diyan po sa Rangers of God, sa mga Baptist, sa mga kapatiran natin sa SDA, at diyan po sa Russia Vista, lahat ng mga nanonood ngayon. Nawa ang kaluwalhati ng Panginoon ang mahayag at hindi ang ating sarili. Tayo po ay nakikipag talakayan lamang sa salita ng Diyos. Wala po itong personalan, ito po ay dialogue lang. Maraming salamat at balik sa iyo, Brother Rash. Okay, so that is Brother Ruben. At siya yung isa sa mga rising star ngayon no, sa Seventh-day Adventist dito sa debate. Maraming debate na itong nasalihan, walang inuurungan mga kapatid. At let's see kung paano niya patutunayan yung topic ngayon mga kapatid. Siyempre gusto ko ding ipakilala sa inyo ang tututol naman, ang dayuhan ng Rangers of God. Pakilala ka kapatid. Ako po si ang dayuhan, ang Sogong Mensahero, ang internet kalawakan, ang Rangers of God. Patutunayan ko po ng totoong anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Hindi nagkakasala. Okay, maraming salamat. That is ang dayuhan at Rangers of God mga kapatid. At kilalang kilala nyo ito kung kayo ay nakakapasok sa Russia TV. Isa sa mga controversial mga kapatid na persona dito sa internet mga kapatid. At talagang maraming lumalaban sa kanilang paniniwala din. So, tingnan din natin ang kanilang mga latag mga kapatid. So, yan. At again, please share yung ating live streaming ngayon. Shoutout muna kay Imelda Alfonso. Lagi-lagi yan kay Shekinah Eloha. Doon sa mga Seventh-day Adventist na nanonood mga kapatid. Simulan natin ang laban. SDA versus Rangers of God. 10 minutes para sa iyong patutunayan, Brother Ruben Naval ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat. Ang unang talatang ating gagamitin ay ang 1 Hari 4:46. Sabi dito, walang tao na di nagkakasala. Ang pananalitang ginamit ay nagkakasala. Sabi dito, walang tao na di nagkakasala. Ibig sabihin, lahat ng tao ay nagkakasala talaga. Ano pa? Sa Ecclesiastes City, talatang 20, sabi po dito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Ayun. Pag sinabing matuwid, ito'y tumutupad na sa kautusan. Ito'y tao na ng Diyos. Sumasampalataya na sa Diyos. Dahil sabi sa Roma 7:12, ang kautusan ay matuwid, banal. Ibig sabihin, kapag tinutupad natin ang 10 utos, tayo'y nagiging matuwid. Ngayon, sa isang taong matuwid, ang sabi dito sa Ecclesiastes 7:20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Yon. Alam niyo mga kapatid, si Moises, yung tunay na Moises ito yung binigyan ng 10 utos. Si Moises na binigyan ng 10 utos, dala-dala niya ang 10 utos. Bakit nagkasala pa rin? Yon, nung yung hinampas niya yung bato, pagkatapos yung kaluwalhatian ay kanyang sinarili. Imbis na sabi ng Diyos, yung kaluwalhatian ay sabihin mo na sa akin ako magpapainom sa taong bayan. Ay sa inis ni Moises sa mga tao na mareklamo, ay nabanggit niya na painumin ko kayo ngayon ng tubig. Yun. Doon siya nagkasala. Yung kanyang pagkakasala ay hindi direkta doon sa 10 utos. Pero ito yung tiningnan ng Diyos na isang malaking kasalanan na naging dahilan para hindi siya makapasok sa lupang pangako. Ayun. Namatay siya doon sa bundok Nebo. Ngayon,
ano itong kasalanan na ipinagkakasala ng mga anak ng Diyos? Yung mga tunay na anak ng Diyos ang binabanggit natin dito. Dito ano po, hindi yung mga nagkukunwaring mga anak ng Diyos lang. Ano itong mga kasalanan na ipinagkakasala ng tao? Ito ba'y kontra sa sinasabi ni Juan? Basahin natin. 1 Juan 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya at siya ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Malinaw po yan. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Ngayon, bakit mayroong mga tao na nagkakasala pa rin katulad ni Moises? Ito ba'y kontra sa sinabi ni Juan? Hindi po. Dahil ang konteksto po nito ay narito sa 1 Juan 5 talatang Bro Robert, 16. time stop ko muna bro. Naka-on ba yung camera mo bro? Hindi. Sige. Proceed bro. Ngayon, sabi dito sa 1 Juan 5:16 hanggang 19, kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay dalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. Lumalabas mga kapatid na yung naunang sinabi ni Juan dito sa 3:9 ay meron palang dalawang kahulugan. Ang sino mang anak ng Diyos o pinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Ang tanong, anong kasalanan ang binabanggit ni Juan na dapat hindi na nagkakasala ang sino mang ipinanganak ng Diyos? Ang binabanggit ni Juan dyan sa 3:9, yung kasalanang ikamamatay. Yun ang tinutumbok niya sa 3:9. Subalit dito sa 1 Juan 5:16, ang binabanggit naman dito ni Juan ay ang kasalanang hindi ikamamatay. Kaya lumalabas dalawang uri ang kasalanan. Kasalanang ikamamatay at kasalanang hindi ikamamatay. Yun. Ano yung kasalanang hindi ikamamatay na sinasabi? Tingnan natin. Dito sa Leviticus 4, talatang 27. At kung ang sinumang karaniwang tao sa bayan ay magkasala ng hindi sinasadya sa paggawa ng alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin at maging makasalanan. Ibig sabihin, mayroon palang mga inuutos ang Diyos na minsan ay nakakaligtaan o nakakalimutan o hindi rin alam ng kapatiran ng mga anak ng Diyos. Ang tawag dyan ay halimbawa nagkasala sila, nakalabag, kasalanang hindi sinasadya. Yun. At ito ay binanggit din ni Pablo, Apostol Pablo dito sa Hebreo 9:7, sabi dito, subalit sa ikalawa ay nag-iisang pumasok ang pinakapunong pari minsan sa isang taon na may dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanang nagawa ng di sinasadya ng taong bayan. Yun. Ibig sabihin si Pablo ay bumabanggit din ng kasalanang hindi sinasadya. Kaya maliwanag na ito ay yung tinutukoy ni Juan na sabi sa 5:16, kung makita ng sino man ng kaniyang kapatid ay nagkakasala. Yung salitang ginamit, nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. 17, lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. 18, nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. 19,
nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Kaya binabanggit dito ni Juan na kung maaari ay huwag na tayo magkasala. Pero kung may magkasala man ng kasalanang hindi sinasadya, idalangin siya sa Panginoon at bibigyan siya ng buhay. Ngayon, pagdating kay Pablo, ano naman ang sinasabi ni Pablo sa kanyang karanasan? Sabi dito sa 7:21 ng Roma, sabi dito, ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Yung likas ni Pablo kahit siya ay naging Kristiyano na. Dati siya ay mamamatay tao. Inuusig niya mga Kristiyano. Nung siya ay naging Kristiyano na, ay mayroong likas sa kanyang katawan. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. 22. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may nakikita akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa aking isipan. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Ayan, si Pablo ang nagsasabi nito. Kawawa naman ako, sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan. Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Ayon. Sa ibang salin, sabi ni Pablo, dalawa ang aking pinaglilingkuran. Naglilingkod ako sa kautusan ng Diyos at naglilingkod ako sa kautusan ng kasalanan. Ibig sabihin ni Pablo, yung likas na dala-dala niya. Yung si okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother, ang dayuhan ng Rangers of God, your time start now. Hello kapatid na Ruben. Ang unang tanong ko po sa iyo, ano po ang katungkulan mo sa inyong iglesia, sa SDA? Mangangaral ka po ba o inaaralan? Pili ka lang po sa dalawa. Sorry po, hindi yan kasama sa latag ko. Next question. Okay. I-assume ko na bilang debatista ka, ikaw ay isang mangangaral. Next question. Bilang debatista at ipinaglalaban mo ang doktrina ng inyong simbahan, kasama ba sa ipinapangaral ninyo ang huwag na kayong magkasala? Sorry po, hindi kasama sa latag ko yan. Next question again. Okay, ayon sa sinabi mo sa Romans 7, kinote mo si Pablo, nakawawa naman ako. So si Pablo ba ay kawawa naman at namatay siyang makasalanan? Sagot, iniligtas siya ng Panginoon. Kay Kristo siya nagtiwala at iniligtas siya ni Kristo. So second, ang follow-up question, siya ba ay namatay na may kasalanan? Sagot, ang Panginoong Jesucristo lamang ang nakakaalam, hindi natin alam. Pero para sa akin, siya ay nagpasalamat dahil siya ay, sabi niya, 75, salamat sa Diyos, siya ay magliligtas sa akin. Ibig sabihin, dumalangin siya na iligtas siya. Okay, kapatid. Nabanggit mo yung unang Juan 3:9 na nagsasabing ang anak ng Diyos ay hindi nagkakasala at hindi maaring magkasala dahil sa binhi. Ikaw ba, kapatid ko, ay may kasalanan ngayon? Sa ngayon, wala. Pero hindi ako nagtitiwala sa aking sarili.
baka bukas makalawa ay magkasala ako ng kasalanan ng hindi sinasadya. Okay. Para klaro po, linawin ko ang tanong ko ngayon po ito ha, hindi po bukas. Ngayon po, sa panahon na ito, may kasalanan ka po ba? Sagot, wala po. Okay. Next question. Okay. Nabanggit mo kapatid si Moises at yung mga sa Old Testament. Nung panahon ba ni Moises ay may pagbabayad na sa kasalanan ng sanlibutan? Sagot, ang pagbabayad sa kasalanan ng sanlibutan ay wala pa. Dumating yan sa panahon ni Kristo nung siya yung katuparan ng paghahandog na ginagawa sa panahon nila Moises. Okay, nagamit mo yung Ecclesiastes 7:20 na wala ni isa. Pero sa 7:28 may nakasulat na mayroong isa sa 1,000. Babasahin ko po ano. Hindi ko na babasahin. Sa yung oras ko. Ito po bang nakasulat sa Ecclesiastes 7:28 na mayroong isa sa 1,000? Ito po ba ay matuwid? Itong isang ito. Yes, matuwid yan. Okay. So, inaamin mo po ba na ang mga matuwid ay kukunti lamang? Ang ratio ay isa sa 1,000. Pwede po ba yan? Marami ang matuwid. Ayon kay Pablo. Ito po bang matuwid na ito ay nagkakasala? Nagkakasala. Walang matuwid na hindi nagkakasala. Okay. So, para sa iyo, ang matuwid ay nagkakasala. Yes, nagkakasala pa rin. Ang matuwid. Yes. So, ikaw po ba ay matuwid na ngayon? Hindi po sa pagmamayabang, pero dahil sa pagsunod natin sa 10 utos, tayo po ay nagiging matuwid ayon kay Kristo. Dahil tayo ay sumusunod sa hakbang ni Kristo. Ang mga anak ng Diyos po ba ay sumusunod ba sa kautusan? Yes, sumusunod sa kautusan. Ang nagkakasala po ba ay lumalabag sa kautusan? Ang nagkakasala nang hindi sinasadya, hindi nila alam na nakakalabag sila. Okay. Ang nagkakasala po ba, kapag nagkasala, ikaw ay lumabag sa kautusan? Yes or no? Pag nagkasala, yes or muna. no? Yes or no? Yes. Kapag ka sinasadya ang paglabag, yun ang sinasabi ni Juan na dapat hindi na nagkakasala ng kasalanang sinasadya. Okay. So ano po ba itong kasalanan na hindi sinasadya? Yung kasalanang hindi nalalaman, ayon kay Pablo sa Hebreo 9:7, may mga kasalanang nagagawa ang taong bayan na hindi nila alam, hindi sinasadya. Okay, kasama po ba dito yung kapag ka ikaw ay madalas magalit? Hindi kasama yan yung madalas magalit. Yung pong madalas na manood ng pornografiya. Yes, kasalanan yan. Kasalanan yan sa espiritu. So ano po ba talaga ang kasalanang hindi sinasadya na hindi ka mamatay? Tayo nang nakakalam nun, yung kasalanang hindi sinasadya. Kaya nga hindi sinasadya, hindi natin alam. Hindi natin nalalaman nagkakasala pala tayo. Pero kung manonood tayo ng porno, sinasadya na yun. Labag yan sa espiritu, sa kabutihan. So tinitindigan mo po na anak ka na ng Diyos. Yes, natural. Ikaw po ba ay anak ng Diyos sa laman o sa espiritu? Walang ano dyan, walang laman at espiritu, kasama na yan. Yung kabuhan natin, tayo na mismo yan. Pandaraya yan, yung paghihiwalayin pa yung laman at espiritu. Yung po bang nagkakasala ka, yan po ba ay sa laman o dulot ng espiritu? Yes, sa laman, natural. Okay.
Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. Shoutout muna sa ating mga nasa live. Si Imelda Alfonso, shoutout sa iyo. Si Shikaina Eloha, mayong gabi sa lahat. Ayan, mayong gabi pod. Kay Rocky Nagak, iba ang tunay na anak sa mga inampon na anak. Ano ba ang gusto nyong ipaliwanag dito? Shoutout din kay Aguila Eagle, sigurado talo na ang SDA, panalo na ang ROG. Shoutout kay Babol Albert. Ang sabi niya, ang Trinitarian SDA ay kampon ng 666. Shoutout din kay Arhem Montejo. I'm watching from Philippines. Kay Panyong Astor, baliw po ang taong sinasabi na hindi sila nagkakasala. Shoutout din kay Benchi Poy Poy. Shoutout from KSA. Ayan, maraming salamat sa mga OFW natin, mga Pinoy na sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din kay RM Montejo. Kap, lasingin mo yan si Ruben. Shoutout din kay Esther Marasigan, watching from Taiwanism. Ayan, sa Taiwanism daw siya. Shoutout kay Bam Okop, Unang Juan 1.8. Shoutout din kay Esther Marasigan, kay Imelda Alfonso, kay Aladin Gregorio ng Baptist. Shoutout sa iyo, bro. Kay Madi Rigma, hahaha, kaya niya tinanong ang pornografiya. Adik kasi sa porn yan, hahaha. Porn Master Leandro Cal. Shoutout din kay Ernie Luma, hirap na po. Shoutout kay Jeffrey Punayo, yan kay kaibigan nating ex MCGI. Yan, Jeffrey, musta bro? Kay Mahiwaga, hindi daw siya nagtitiwala sa sarili niya, kaya hindi niya masasabing hindi siya magkakasala. Bakit ka naman sa sarili mo magtitiwala? Dapat sa Diyos ka magtiwala. Parang sinabi na mahina ang Diyos at hindi ka kayang protektahan para di ka magkasala. Shoutout din kay Ernie Luma, Di Nadala, at Edwin Box. Hahaha, nakakatawa naman tong tanong. At shoutout din kay Dan Share. So dako tayo mga kapatid sa negative stand naman. At mensaherong Sugo, your time start now, bro. Hello, Ruben. Salamat. Napakinggan ko yung kasagutan sa aking tanong at nalaman ko na ikaw pala ay nasa laman pa. Bakit ko nasabi na ikaw ay nasa laman? Hindi po yung katawang mortal, hindi po yan. Ang definition po ng nasa laman ay ayon sa Roma 8. Sabi dito, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao, ito yung laman, ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. So, malinaw po sa talatang ito, ang naiisip po ni kapatid na Ruben ay yung kaniyang pagkatao, yung nature niya. So, pwede po akong mag-conclude na ang mga nagkakasala pa, na mga anak din ng Diyos sila, ngunit sa laman pa, ay inaakay pa namin upang mabautismuhan sila ng banal na espiritu. So napakalaga po ng role o ng tungkulin namin ng mga totoong anak ng Diyos sa espiritu. At sa Roma 8 po, mababasa ninyo, nang sinasabi dito, ngayon hindi na kami hatulan ng kaparusahan ng mga nakay Kristo Jesus sapagkat ang pakikipag-isa natin kay Kristo ay pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. So malinaw na ang sinasabi po ni kapatid na Ruben, na member ng SDA, at siya ay nangangaral din, I assume, siya po ay sa kapangyarihan pa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay may kapangyarihan. Dalawa pong uri ang anak ng Diyos. Mayroon pong baby pa, bata pa, inaaralan pa lang. Ang tawag namin dyan, mga inaanak. Mga mumunti naming mga anak. So kung member ko po ito, si Ruben, sa aking iglesia, at kapag siya ay tinanong ko, Ruben, kumusta na anak? Ikaw ba'y nagkakasala pa? Oo naman po. Oo naman po. Pero, nung tinanong ko siya, kung may kasalanan siya, ngayon, sabi niya wala. Pero ayon sa 1 Juan 1.8 na kinoment ni Bam Opo, ang nagsasabing walang kasalanan ay nadaya. Bakit po
sasabing walang kasalanan ay nadaya. Punayin niyo po yung 1 John 3:9. Hindi po yan nakasulat na walang kasalanan. Hindi nagkakasala. Bakit po kailangan nating ma-separate yung hindi nagkakasala sa walang kasalanan? Ano po pagkakaiba nila? Kasi po may mga peke na nagsasabing nalinis na daw sila. Pero marumi pa rin. Wala na raw silang kasalanan dahil sa biyaya. Ang ginagamit nila biyaya. Pero dahil ba sa biyaya, pwede ka na magkasala? Malinaw po. Sa Roma 6 na hindi kayo pinahihintulutan ng biyaya magkasala. Ngunit, dahil nga kayong mahina pa, may pag-asa pa po kayo. May pag-asa pa po kayo. Sa Ecclesiastes 7:28, kung babasahin ito ni kapatid na Ruben, mayroong isa sa 1,000 matuwid. At ang matuwid po, hindi yan nagkakasala. Matuwid nga po yan, hindi po yan double-minded. Strong and confident po ang tindig namin, kaming mga Rangers of God, na hindi kami nagkakasala at hindi namin sasabihin na pwede pa kami magkasala dahil yan po ay tindig ng mga mahihina pa sa pananampalataya. At hindi pwedeng magtuwid sa akin yung inaanak ko na nagsasabing, itutuwid niya daw ako dahil mali daw ang unawa ko sa Scripture. So ginagamit ninyo itong talata para patunayan na pwede pa kayong magkasala. At hahatulan ninyo si Pedro, mga apostol, na nagkasala, assuming nagkasala dahil sa pagkakamali. Saan mababasa na condemn sila ng Diyos sa pagkakasala? Alam niyo po ba na ang kaluluwang mamatay na nagkakasala, sila ay mawawala sa kamay ng Diyos. Kaya habang buhay pa po kayo, ang pakiusap po namin sa ating kapatid na Ruben, gusto ko rin itong maging ka-ranger ng SDA. Tindigan po ninyo ang salita ng Diyos. Sa 1:1-3-9, hindi nagkakasala. Ngayon po yan, walang kinalaman ang nakaraan, walang kinalaman ang bukas ngayon. Ngayon. Pag mayroon ka ngayon, dadalhin ka niyan sa kailanman. So kung may ngayon ka, now is the day of salvation. Ngayon, now, N-O-W. Pag binaliktad mo, won. Tapos na ang laban. Won. N-O-W, now. Your present is assured. Titindig po tayo sa ngayon. Yung po mga kapatid ko na nagagalit sa Rangers of God, tumitindig po sila hindi sa posisyon bilang anak, kundi sa mga inaanak pa lang namin na pwede pa raw magkasala. Mayroon pa pong higher level sa stand ninyo, kayo pong mga matatalino, mga scholar na walang ibang ginawa magbasa ng Biblia. Huwag po kayong magmataas sa Rangers of God dahil ang salita ay salita ng Diyos. Saan po ito mababasa? 1 Juan 3:9, malinaw. 1 Juan 5:18, malinaw. At ang pagkakasala po ay salaman po yan. Lahat na kasalanan hindi ka mamatay ay pwedeng ipanalangin po yan kasi pwedeng pagsisihan po yan. Anuman kasalanan na gawa ninyo, kahit yan anumang krimen, nakapatay ka. Kapag yan napagbayaran mo na sa batas at nanalangin ka sa Diyos at ikaw ay nagsisi, wala na pong kasalanan. Tama naman si Ruben, wala raw siyang kasalanan. Kaya lang, tumitindig siya ng anak ng Diyos ay nagkakasala pa. Delikado pong posisyon pa yan. Kailangan nyo, Bro Ruben, ipangaral nyo po sa mga kapatid nyo na kailangan kayo magpabautismo sa Espiritu. Hindi lamang sa tubig. Okay po? Para po maging anak kayo ng Diyos sa Espiritu. Kami po ay anak ng Diyos sa Espiritu. Hindi na po kami sa dating pagkatao sa laman. Mag-upgrade na po kayo kasi kami po, upgraded kami. Pero kung maunawaan nyo itong salita ng Diyos, makakasama kayo sa gantimpala. Hindi ko po sinasabing hindi kayo ligtas, kayong mga anak ng Diyos nagkakasala. Hindi ko po sinasabing hindi kayo ligtas. Dahil po mayroong nagtutuwid sa inyo. Kami pong Rangers of God, ang ilaw, kami ang sinugo ng Panginoon. Sa panahon ninyo ngayon, kayo pong nakikinig ngayon,
sino man sa inyo. Gusto ng Espiritu ng Diyos na makita ninyo ang nakikita ng Ama sa inyo. Ang nakikita ng Ama sa inyo ay hindi kayo, kundi yung sinakripisyo, yung anak niya. Yung malinis na buhay ng anak niya ang nakikita sa amin. Yun din ba kaya ang nakikita ninyo sa sarili nyo? Ako po nakikita ko ang kalinisan ni Jesucristo sa buhay ko. Ako po ang totoong anak ng Diyos sa Espiritu. Hindi po ako tumitindig sa laman o sa aking pagkatao. Dahil ang anak ng Diyos ay namumuhay sa Espiritu. Nakasulat po yan sa Roma 8. Ano po? Kasi kung magbabasa ako ng talata, pwede nyo namang basahin ng Romans 8. Yung Romans 7 naman po, kaya po nagkakasala si Pablo dyan dahil sa kautusan. Na itong kautusan na sinusunod ni kapatid na Ruben, kaya siya nagkakasala pa. Romans 7 po nagpapaliwanag. Malinaw. Romans 7. Kaya ka nagkakasala dahil nasa ilalim ka pa, Ruben, ng kautusan. Kapatid, kailangan dumaan ka. Hindi sa pagsunod ng mga kautusan na yan dahil hindi ka magwawagi dyan. Dahil yan ay mataas na bakod po yan. Hindi mo pwedeng akyatin yan. Dapat po, pumasok ka sa makipot na daan. Ito ang pananampalataya kay Kristo. Kailangan bitawan mo ang anumang nalalaman mo. Katulad ng rich young man. Nakuha niya lahat, nagawa niya ang lahat, pero may kulang. Wala pa rin siyang promise of eternal life. Dahil ang sabi ng Panginoon, ako ang daan. So na kay Kristo na ba kayo? Sasabihin niyo, oo. Ang Kristo bang nasa inyo ay nagkakasala pa? Mahina pong Kristo yan. Hindi kayo makakapagligtas ng tao. Kaming Rangers of God po ay pwedeng magligtas sa inyo. Sa paano? Sa pag-ibig. Inaangkin po namin ang kaluluwa ninyo. Binibili namin ang kaluluwa ninyo sa pangalan ni Jesucristo at sa kapangyarihan ng kanyang dugo. Yan po ang pambili namin. Inaangkin ko po si Ruben ngayon. Akin ang kaluluwa ni Ruben, sabi ng Panginoon. Sabihin mo kay Ruben, akin siya. At huwag siyang mananatili sa pagkakasala. Kailangan mag-upgrade ka, kapatid na Ruben. Gusto ko maging kaisa ka namin sa gawain ng kabutihan ng Diyos. Hindi po pwedeng ipagmalaki ang kasalanan. Ikahiya mo dapat yan. At huwag mong iharap sa debate. Yung kasalanan na yan. Hindi ka mananalo sa salita ng Diyos. Kami ang totoo. Time. Anak ng Diyos sa Espiritu. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay, tanong. Brother Carl, tinututulan mo ba ang sinabi ni Juan na idalangin ang mga nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay? Tinututulan mo ba, yes or no? Hindi po, no. Dahil nga po sa amin, ipinapanalangin namin kayo. Yan po ang role namin, manalangin para sa inyo, mag-intercede para sa inyo nagkakasala. Hindi ko po ako tumututol. Pinapanalangin po kita. Ngayon din sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo si Ruben, ano man ang kanyang nagagawang kasalanan. Okay. Dahil inamin mo na mayroon palang nagkakasala ng hindi kamamatay, ang tanong, aaminin mo ba na mali yung doktrina nyo na sinasabi mo na hindi na nagkakasala ang mga anak ng Diyos? Yes or no? Hindi ko po aaminin. Ang inaamin ko po na kayo ay mga anak ng Diyos sa laman. Hindi ko po inaalis sa inyo yan. Tama po kayo na kayo'y nagkakasala pa. Pero kami nahahabag at kami nagmamahal sa inyo. Kaming tunay na anak ng Diyos sa Espiritu. So tama ka po. Ikaw ay anak ng Diyos at inaanak namin. Okay. Alin ang tinitindigan mo? Ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala o ang mga anak ng Diyos ay nagkakasala pa rin ng kasalanang hindi sinasadya? Alin po dyan ang titindigan mo? Yung una, yung anak ng Diyos sa Espiritu. Kami po yung nangangaral, nananalangin sa inyo, nagtutuwid sa inyo. Kayo po ay inaanak namin. Mga mumunti namin kayong mga inaanak. Kayo po ang itinutuwid namin. Kami po yung mga anak ng Diyos sa Espiritu.
Mga pinili po kami, ibang klase po kami, Rangers po kami. Iba ang pagkakahubog sa amin. Sa tanong, si Pablo po ba ay anak sa laman o anak sa espiritu? Noon pong siya ay nasa ilalim pa ng kautusan, sinabi niya po na napapailalim pa siya, hindi niya magawa ang gusto niyang gawin. Wala pa siya sa espiritu. Kaya sabi niya, kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin? Sino? Salamat sa Diyos, Hesus Kristo pala, hindi sa kautusan. So sumasang-ayon ka na si Pablo ay anak sa laman at si Pablo ay inamin din niya na nagkakasala pa rin siya. Sangayon po ba kayo o tututol? At sang-ayon po ako, malinaw na sinabi ni San Pablo na noong siya ay nasa ilalim pa ng kautusan, katulad mo, nasa ilalim ka pa ng kautusan, hindi ka makawala talaga dyan. Sang-ayon po ako, si Pablo, dumaan po siya sa ilalim ng kautusan. Mangangaral po siya, tagapagturo po siya ng kautusan. Saan sinabi ni Pablo na noong siya nagkakasala pa nang hindi niya gusto ay nasa ilalim sa ng kautusan? Saan mababasa? Sa Romans 7:5. Okay. Sabi dito ni Pablo sa Roma 7:5, sa pag-premise muna, sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Ang tanong, diyan ba sa iyong mga sangkap, pwede po personal ito ha, sangkap ito, binabanggit ni Pablo, kapag ka madaling araw, wala bang gumagalaw na isa sa iyong mga sangkap? Wala ba, yes or no? Mayroon po, may gumagalaw, may tumatayo. Ayun. Okay, thank you. Ngayon, kung ang isa sa iyong sangkap ay gumagalaw tuwing madaling araw, ibig sabihin, nasa ilalim ka pa ng kautusan. Sa English ang tawag dito the law of my members, kautusan ng laman. Ulitin ko tanong, ikaw po ba, inaamin mo po ba na ikaw ay nasa ilalim pa ng kautusan ng laman sapagkat may gumagalaw pa dyan tuwing madaling araw, yes or no? Ano po, wala na po. Normal lang po yun na kapag madaling araw, ang lalaki ay may erection po yan kasi bata pa po ako at active pa sa sex. Ano po. So normal lang po yan. Ang kasalanan po kung ako ay makikipagtalik sa pornografiya na hindi ko asawa. Dapat sa asawa lang. Hindi po kasalanan yung yung penis mo ay magkakaroon ng erection. Hindi po kasalanan yun. Normal lang po yun. Okay. Dahil sinabi ni Pablo na siya ay naglilingkod sa kautusan ng kasalanan. Sa English, ano ito law of my members. Dahil sabi ni Pablo siya ay naglilingkod sa kautusan ng kaniyang mga sangkap ng laman. At sinabi rin ni Pablo na siya ay nagkakasala, yung ayaw niya, yun ang nagagawa niya. Ibig sabihin, sang-ayon po ba kayo na itong si Pablo ay bilang anak ng Diyos ay nagkakasala pa rin? Yes or no? Ano po, kasi sa sunod na talata, kung babasahin niyo po, sabi na, hindi na. Ako'y na kay Kristo na. Sa Romans 7:6 po yan. Pagkatapos ng 5, sinabi niya pagkakaiba. Sunod na tanong, kapag ka na kay Kristo na tayo po ba ay hindi na nagkakasala? Oo po. Kaya po pag nagkakasala ka pa, hindi ka pa po talaga born again in the Spirit. Ikaw po ay nabautismuhan lamang sa tubig o sa indoktrina ng iglesia o sa pagbabasa ng Bible o sa pag-aaral. Pero hindi pa po kayo anak ng Diyos sa Espiritu ni Kristo. Time.
Okay, so dako tayo sa ating rebuttal stage mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating mga manonood. Shoutout kay Emelda Alfonso, kay RM Montijo, Mabuhay Captain, love you bro. Shoutout din kay Benchi Popoy, kay John G. Araguanon, hahaha, tumatayo pa ba si Junior? Shoutout din kay RM Montijo, normal yan Ruben, gumagalaw Ari Aba. Shoutout din kay Mahiwag, yung Aser at ayun. Tigilan mo nyo na yang ROG para lang kayong batang naglalaro. Shoutout kay Esther Marasigan. Ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Ang espiritu ay di nakikita. Shoutout din kay Benji Popoy. Iyong gumagalaw sa madaling araw ay may jingle, Ruben Nabal. At shoutout din kay Mahiwaga. Ang pamumuhay espiritu ay pamumuhay ayon sa sinalita ng Diyos. Hindi nakikita ang salita sapagkat ang salita ay espiritu at buhay. Shoutout din kay Imelda Alfonso, wag tao itataas o leader. Si Kristo dapat itataas. Shoutout din kay Jezreel Shem, kay Agila Igel, si Daddy, ang dayuhan, ang pag-asa ni Ruben ng SDA para maligtas. At shoutout din kay Moises Escultura, Melda Alfonso, out of context, si Ruben Naval hindi anak ng Diyos ang tinutukoy niya na nagkakasala, kundi mga namumuhay pa ayon sa laman o sariling katauhan bilang Jewish at Gentile, mga alipin ng kautusan at kasalanan, not applicable sa mga anak ng Diyos spiritually. Shoutout kay Latosa Peter, Mr. ROG, para kasi si Kibuloy umaangkin ng kaluluwa. At shoutout din kay Dino Diaz, upgraded na daw si Cal, haha, nakainom ka na Cal ng maintenance. Shoutout din kay Marty Centino, mukhang may parinig. At yun, dako tayo sa rebuttal mga kapatid. Ruben Naval, again, ang topic natin ay patutunayan ko na mga anak ng Diyos ay nagkakasala pa rin. Your time start now. Okay. Thank you. Nais ko lang pong ipakita sa ating mga kapatid na SDA. Kung meron po kayo nito, ito po ay nakasentro sa Ebanghelyo sa Galacia at saka sa Roma. Mas maliwanag po ang ating aral kapag suportado ng mga Bible scholar. Sabi po dito, sa Roma 8:1 hanggang 3. Ngayon nga wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo, Roma 8:1. Ang kay Kristo, ayon sa isang theologian dito na nag-compile nitong librong ito, ang kay Kristo ay isang karaniwang pangungusap sa mga sinulat ni Pablo para sa isang tao na maging na kay Kristo Jesus ay nangangahulugang tinanggap niya si Jesu Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Ang kay Kristo Jesus ay inihambing na nasa laman. Ayun. Basahin natin. Roma 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Sa ibang salin, si Kristo ay dumating na nasa anyong laman. Namuhay si Kristo sa laman. Yung mga nagpapaliwanag na kami ay sa Espiritu na, hindi nila naintindihan ang Roma 8. Anong sabi dito? Dagdag ng scholar. Ang kautusan ng Espiritu ng buhay rito ay may kahulugan. May kahulugang ang panukala ni Kristo sa pagliligtas ng sangkatauhan kung ihahambing sa ang kautusan ng kasalanan at kamatayan na ipinaliwanag sa Kapitulo 7 bilang kautusan na kung saan ang kasalanan
ay naghari na ang katapusan nito ay kamatayan. Sa halip, ang kautusan ni Kristo ay nagdadala ng buhay at kalayaan. Ngayon, sabi ni Pablo dito sa Roma 7:25, ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Ayun. Binabanggit ni Pablo dito yung tinatawag na the law of my members. Sabi dito, 17. Ibaba natin sa 17. Ulitin natin sa 15 muna. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. 16. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Si Pablo, sumasang-ayon siya na mabuti ang kautusan kahit nakakagawa siya ng hindi niya gusto. Kaya mali yung theology ng ating negative na tayo daw, ako daw, ay nasa ilalim pa ng kautusan. Hindi po. Si Pablo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Pero nalalaman niya ang kanyang pagkakasala dahil sa kautusan. Ito'y katulad ng salamin. Subukan niyo wag maglagay ng salamin sa bahay niyo. Kung mapiperfect niyo na hindi kayo madudumihan. Ganon din tayo bilang mga Kristiyano. Habang narito tayo sa mundong makasalanan, habang hindi pa tayo inaalis dito ni Kristo, magkakasala at magkakasala tayo nang hindi natin nalalaman. Pero kung sasadyain natin ang paglabag sa 10 utos, kasalanan yun. Yun ang kasalanan sinasadya. Tuloy natin yung Roma 7, talatang 17. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Ibig sabihin ni Pablo, may kasalanang tumitira sa kanya. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Yon, sa kanyang laman. Halimbawa, si Mr. Cal, pag nanood ng porno, may gagalaw talaga dyan. Yan yung sinasabi ni Pablo. May tumitira sa akin na bagay na hindi mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, yon. Kita mo, si Pablo mismo nagsabi nito ha. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Kaya tamang sabi ng Panginoon ang tumitingin sa babae na may pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang isang aktibong lalaki, yung lalaking normal, yung malusog, kapag ka nakakita yan ng kalahating, yung half naked, talagang may gagalaw dyan. At yung isip niyan, magiging magkakasala na. Kaya nga binawal ni Kristo Sinong pinagbawalan ni Kristo? Yung kanyang mga apostol. Anong sabi niya? Ang sino mang tumitingin sa babae na may pagnanasa. Kaya binalaan niya yung kanyang mga alagad na huwag tumingin ng may pagnanasa kasi yung ating laman may pagnanasa talaga yan. Aminin man natin o hindi, may pagnanasa yan. Kaya nagkakaroon ng pagpupunyagi sa ating loob. 19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Yun ang sinasabi ni Pablo na kasalanang hindi sinasadya sa Hebreo 9:7.
Yun ang ipinamamagitan ni Kristo sa langit. Kaya nga si Kristo ngayon bilang punong saserdote, ipinamamagitan tayo. Sa araw-araw ay namamagitan siya sa atin. Ganon din si Aaron noong araw sa Israel. Namamagitan araw-araw sa mga kasalanang hindi sinasadya. Halimbawa, anong sabi sa may nabasa ako sa Deuteronomy. Kapag ka mayroong lumapit sa iyo na nangutang ng pera, huwag mong pagtitikuman ng iyong kamay. Baka siya ay dumalangin at iyon ay magiging kasalanan sa iyo. Yun ay hindi mo sinasadya. Hindi ka nagpautang dahil yung pera mo ay iniisip mo sapat lang. Yung nangungutang sa iyo na hindi mo pinautang at dumalangin siya. Sabi ng Panginoon, magiging kasalanan sa iyo. O hindi sinasadya yun, nagkasala ka, nakalista yan sa langit. Ngayon, ipinamamagitan tayo ni Kristo. Sabi sa Revelation 5:8, kung tayo dumadalangin, ang ating dalangin ay katulad ng usok na may insinsong mabango na dumarating sa luklukan ng Diyos sa langit. Yon. Kaya nga, ipinayo sa atin, dumalangin kayo, umaga at sa kagabi, huminga kayo ng tawad, pasalamat kayo sa Diyos. Yun ang pinamamagitan ni Kristo. Kaya yun ang tinitindigan natin na sa isang Kristiyano mayroong pagpupunyagi sa pagitan ng mabuti at masama. Ang tawag diyan kahinaan. Anong sabi? Sabi dito, Roma 8:26, inaalalayan tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kahinaan. Sabihin nyo kung sino sa inyo ang walang kahinaan. Ang Diyos ang nakakalam niyan. Kaya nga ang Espiritu Santo, inaalalayan tayo sa ating mga kahinaan. Ngayon, sabi sa Roma 8:1, tayo na kay Kristo na. Ibig sabihin, si Kristo na ang mamamagitan sa atin. Lahat ng ating mga pagkakamali, ipagkatiwala natin kay Kristo, humingi tayo ng tawad, ipapamagitan niya tayo sa Ama. Yun ang tungkulin niya. Kaya nga siya naging tagapamagitan natin Anong sabi ni Juan? Kung may magkasala man sa inyo, mayroon tayong tagapamagitan, si Kristo na matuwid. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating negative. Brother Cal ng Rangers of God, your time start now. Kung may tagapamagitan ka, si Kristo ang tagapamagitan mo, Ruben. Ano na ang kalagayan mo? Ikaw ba ay matuwid o hindi? Matuwid. Sapagkat ako'y humihingi ng tawad sa Panginoon at kanya akong pinapamagitan at sabi sa Roma 5:14, dahil sa pagsunod ng isa, dumami ang mga naging matuwid. Okay, next question. Dahil sabi mo, ikaw personally, nagkakasala ka pa. Ikaw po ba ay kapag nagkakasala, ikaw po ba ay matuwid o hindi? Sagot, hindi ko alam kung ako'y nagkakasala. Pero sabi ng Biblia, may kasalanang hindi sinasadya. Kaya ako'y laging dumadalangin, baka nagkakasala ako nang hindi ko alam. Pero kung alam ko ang gagawin kong kasalanan pa lang, sinasadya na yun. Yun ang hindi pinapagawa ng Panginoon. Ang sabi mo sa pahayag mo at sa paksa, ikaw ay nagkakasala pa. Dito ay inamin mo kanina na ito ay gawain ng laman. Kapag nakakakita ka ba ng sexy, maganda, at kapag may tumayo, na-arouse ka, at nakita mo siyang maganda at may naramdaman kang kakaiba, ito po ba ay gawain ng kasalanan ng laman? Sagot, kung ako yung tatanungin, pag may nakita ako, lumilingon ako, hindi na ako tumututok doon. Dahil sabi ni Kristo, ang tumitingin na may pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kaya sinusunod ko yung sinabi ni Kristo. Huwag nang magnasa. So, ang pinapahayag mo ngayon, hindi ka nagkakasala, tama ba? Hindi nagkakasala ng kasalanang sinasadya. Okay. Yun ang pinapahayag ko. Pero ang isang Kristiyano, ayon kay Pablo, ay nagkakasala ng kasalanang hindi sinasadya ayon kay Pablo at kay Juan.
Sabi ni Pablo, yung gusto niya na mabuti, hindi niya nagagawa. Yung ayaw niya, yun ang nagagawa niya. Si Pablo may sabi niyan. Okay, dahil si Pablo ang model mo, ulitin ko yung tanong kanina. Si Pablo ba ay kawawa naman at ikinamatay na yung kasalanan? Sagot, dumalangin si Pablo na sana mahabag sa kanyang Diyos at siya iligtas sa makasalanan niyang laman. Yun. Natural ililigtas siya ng Panginoon, dumalangin siya eh. So may kapangyarihan pa ba sa iyo ang kasalanan? Sabi ni Pablo, ang naghahari sa kanya, Objection, moderator, objection. Opo, ang tinatanong ko po, hindi si Pablo, kundi ito pong kadebate ko, ito kaibigan kong si Ruben. Ikaw ba, Ruben, ay may kapangyarihan pa sa iyo ang kasalanan? Okay, bro sagot, Ruben. Sid, bro. sasagot na po ako. Sige, bro. Sige, bro. Sagot, yes, may kapangyarihan pa dahil sabi ni Pablo sa Roma 7:25, ito ang aking kalagayan, ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay. Next. So malinaw, ano? Nasa ilalim ka pa ng kapangyarihan ng kasalanan. Ito ba ay dahil sa nasa ilalim ka ng kautusan? Sagot, walang binanggit dito si Pablo na siya ay dahil nasa ilalim ng kautusan, siya ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Basta sinabi niya, yung kanyang isipan ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, wala na siya sa ilalim ng kautusan. Pero ang Next kanyang question. tao nagpapasakop sa kasalanan. Next question. Mayroon ka na bang banal na espiritu na born again ka na ba sa espiritu? Yes, kapag ka tayo binautismuhan, kasama na yan ang espiritu. Bautismo sa tubig, binautismuhan ka na rin sa espiritu niyan. So, kung may Holy Spirit ka na at nagkakasala ka pa, katulad ni Ananias at Sapphira, pwede ka bang maparusahan ng Holy Spirit? Yes, kung gagawin mo, yung ginawa nila Ananias na sinasadyang kasalanan na nangupit doon sa pinagbintahan. Pero kung hindi mo naman alam na nagagawa yung mabuti na gusto mo ay hindi mo magawa at yung masama na ayaw mo ay siya mong nagawa, yun ay kasalanang hindi sinasadya. Si Kristo ba ay may kapangyarihan sa iyong kasalanan? Siya ba ang dahilan kaya ka nagkakasala? Kung siya ay nasa iyo, si Kristo ba ay minister ng sin ayon sa Galatia 2:17? Sagot, may kapangyarihan sa akin si Kristo kung ako'y dadalangin. Subalit kung ako'y hindi dadalangin, dahil tayo mayroong free will, hindi niya tayo pipilitin, wala na siyang kapangyarihan sa atin. Kaya't kung tayo magkakasala man, nang hindi natin alam, basta dumalangin tayo araw-araw, tayo'y patatawarin. Okay, next question. Kapatid, kung ikamatay mo na ikaw ay may kasalanan, maliligtas ka ba sa ikalawang kamatayan? Sagot, hindi maliligtas ang mga nagkakasala ng kasalanang ikamamatay. Subalit kung nagkasala ka ng hindi sinasadya, dumalangin sa Panginoon at bibigyan ng buhay dahil siya ang ating tagapamagitan. Next question. Ayon sa 1 Juan 3:8, ang patuloy na nagkakasala ay sa dyablo. Naniniwala ka ba dito? Yes, dahil yan ay kasalanang sinasadya. Pag sinabing patuloy na nagkakasala, sinasadya yan. Halimbawa, kayong mga Rangers of God, sinasabi nyo, sumusunod kayo sa 10 utos, kumakain kayo ng baboy, nilalabag yung Sabat. Kasalanang sinasadya yan. Hindi kayo maliligtas yan pag hindi kayo nagsisi. Next question. So, naligtas ka ba sa hindi mo pagkain ng baboy? Sagot, pagdating ni Kristo, ililigtas niya at yung iba naman paparusahan yung mga kumakain ng baboy. Isaiah 66 verse 15 to 17. Ligtas ka na ba, kapatid?
naligtas na ako, kaya nga sumusunod ako sa 10 utos. Ngayon, sabi ni Kristo, dadating siya Time, at time. aalisin niya tayo dito sa mundong Time, makasalanan. Yun ang final Time na bro, time na na. pagliligtas. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa kanyang battle din bilang negatibo. Brother Cal ng Rangers of God, your time start now. Sabi ni Ruben, sabi niya, kapag daw kumakain ka ng baboy, hindi ka maliligtas. Sabi niya yun, narinig niyo po. Pero nung tinanong ko siya kung siya ay naligtas, na oo daw. Tinanong ko siya kung ito ba'y dahil hindi ka kumakain ng baboy, ikinukonekta niya po ang kaligtasan niya sa hindi pagkain ng baboy. So ang kaligtasan para kay Ruben ay kung hindi mo gagawin ang kumain ng baboy. Kasi pag kumain ka raw ng baboy, ikaw ay mapapahamak. So yun po ang stand niya. Nasa kautusan nga po siya. At lagi niya pong sinasabi si San Pablo. Pero sabi ni San Pablo, wala nang kapangyarihan sa kanya ang kasalanan. Basahin po natin sa Romans 6. Pupuntahan ko po yung Roma 6 kasi na may misinterpret po ng mga kadebate ko itong si Pablo. Nagiging model nila dahil isinalaysay ni Pablo ang kalagayan niya noon. Pero tingnan natin po ano. Kaya noong binautismuhan ako, namatay ako at inilibing na kasama niya. Sa Roma 6 po ito 4. Kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin. Tayo, hindi na siya nabing siya rin. Tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Anong bagong buhay ito? Ito yung hindi ka na mamumuhay sa laman ng kasalanan. Sabi niya sa 5, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay mabubuhay tayong muli tulad na niyang nabuhay na muli. 6, alam natin ang dati nating pagkatao ay ipinako na. Ito po yung tinutukoy ni Ruben na kapag daw siya ay nakakita ng magandang dilag, ay siya po ay magkakasala. So under the law nga si Ruben. At lagi niyang ginagawang tagapagtanggol, si Pablo, ginagawa niyang katulad niya raw. Pero iba po ang sinasabi ni Pablo sa Romans 6. Sabi niya sa 7, sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalan. Ulitin ko po Romans 6:7. Sapagkat ang taong patay na. So kung patay na po si Ruben sa kanyang sa kapangyarihan ng kasalanan, malaya na siya sa kasalanan. Bakit hindi pa po malaya si Ruben? Pwede pa siyang magkasala. Pwede pa raw magkasala. Wala raw siyang kasalanan ngayon, narinig niyo po yan. Pero sabi sa 1 John 1:8, ang magsabing walang kasalanan ay nadaya. Ito po hindi tayo madadaya ni Ruben kasi inaamin niyang wala siyang kasalanan pero at the same time, pwede pa raw magkasala. At ito pa raw ang magtutuwid sa akin. Yung inaanak ko ay magtutuwid raw sa akin. Dahil siya raw ang tama ayon sa Biblia. Tama nga po ba na ang magtutuwid sa akin ay yung pwede pang magkasala? Pwede nga po bang magkasala? Sabi ni Pablo, hindi na. Sa 8, at kung namatay tayong kasama ni Kristo, nangangahulugan hindi kayo namatay kasama ni Kristo kasi pwede pa. Kaya hindi kayo pwedeng magmataas, magmayabang at ako pa tuturuan ninyo. Hindi pwede. Ruben, mahal kong kaibigan, kailangan mong maborn again. Sabi sa 9, sapagkat alam nating si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay katulad din namin yan. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Bakit? Dahil wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Dahil na kay Kristo Jesus na kayo, sabi niya, ituring na ninyo inyong mga sariling patay na sa kasalanan. Basahin mo ito, kapatid kong Ruben. At sana wag ka nang makipag-debate sa paksang ito. Dahil lalamunin ka ni Pablo na siyang isinasangkalan mo. Kontra si San Pablo na yung nakaraan niya ay binubuhay mo.
Nakaraan niya yung buhay. Nakaraan na, wag nyo nang bilangin ang nakaraan. Tapos na yun sa kanya. Namatay na siya. Nagpasalamat na siya. Naisulat niya na itong Romans 6 at Romans 8. Dahil sabi niya sa Romans 7, dahil sa kautusan na ito, ako'y napailalim sa sumpa. Dahil ang kautusan ay hindi makakapagligtas sa kanya, kundi ito ay maghahatol sa kanya na siya ay makasalanan at mauuwi. Saan? Saan mauuwi, Ruben? Ang kasalanan sa kamatayan. Kaya sinasabi mo lagi, hindi mo sinasadya ang kasalanan at hindi mo alam ang kasalanan mo. Hindi mo alam pero alam mo. Sabi mo, hindi ko alam na may kasalanan ako. Pero alam mo na nagkakasala ka. Pero sabi mo, hindi mo sinasadya. Wala ka bang natututunan, Ruben? Ruben, kung mayroon kang magulang, sasabihin ba ng magulang mo, yan si Ruben, may kasalanan sa akin yan. Alam ng magulang mo na nagkakamali ka. Pero sasabihin ba ng magulang mo sa mga kapitbahay, itong si Ruben na anak ko, suwail ito. Walang hiya ito. Sasabihin ba ng magulang mo yan? Hindi. Ipagtatanggol ka ng iyong magulang katulad ng ama ko sa langit. Ang mga Rangers of God po ay pinagtatanggol kami. Dahil walang nakikita sa aming kasalanan dahil kami ang totoong anak ng Diyos sa Espiritu. Ruben, anak ka rin ng Diyos. Kaya nga may pag-asa ka pa, kapatid. Level up, level up. Inaanyayahan kita ikaw mismo. Huwag kang manatili sa posisyon mo na pwede ka pang magkasala. Dahil wala kang karapatang magtuwid sa mga apostol na kinatatayuan ngayon ng Rangers of God. Hindi pwedeng walang mga apostol ngayon. Sa Espiritu ng Diyos, kami, ang Rangers of God, kami ang totoong anak ng Diyos. Hindi nagkakasala. Basahin mo sa 1 John 3:9, walang sinabi diyan na pwede pang magkasala. Yung mga hindi kamamatay, yung nagagawa nyo yan. Ruben, kung magkasala ka, may tagapamagitan, pero huwag mo namang abusuhin ang biyaya. Do not be a grace abuser. Walang ganyan. May grace period tayo. It's now or never. Hintayin mo pa bang tumanda ka at kamatayan mo yung paniniwala na yan? Gusto kong makidebate ka sa panig ng Rangers of God. Dahil kami ang tunay na anak ng Diyos. Kami ang magpapatawad sa inyo. Kami ang magbabautismo sa inyo. At kami ang ilaw ninyo para maligtas ang marami. Pasalamat kayo. Kayong mga napupuot sa amin. Sasabihin ng Panginoon, Ama, patawarin ninyo si Dino. Patawarin ninyo itong mga lumalapastangan sa ROG. Lalo na itong si Dino. Hindi pa kayo anak ng Diyos sa Espiritu. Hindi pa kayo makakapagligtas. Wala kayong madadala sa Panginoon. Dahil ang bautismo sa Espiritu ay hindi nagkakasala. Dalisay ito pure, clean, spotless, katulad ng pag-alay ng dugo ni Kristo na aming dinadala ngayon. Blameless, spotless, perfect sacrifice. Perfect po ang sakripisyo ng Panginoon. Yun ang dala namin. Hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog, kapatid na Ruben. Ang katayuan mo ay bilang anak sa laman. Hindi ka pa nabautismohan sa Espiritu. Dahil sana ikaw ay ka-ranger na. Sana nakilala mo na kami. Kung nasa iyo si Kristo, ayon sa sabi mo, sana nakilala mo na kami. Pero hindi mo pa kami kilala katulad ng maraming Kristiyano. Nakakatawa yung Kristo ninyo. Hindi makakapagligtas. Kasi pwede para kayong magkasala. Ang pananampalataya po ninyo ay sa sarili ninyo lamang, hindi kay Kristo.
According sa 1 Corinthians 13:5. Suriin ninyo ang inyong sarili. Suriin mo. Hindi ba na sa'yo si Kristo? O baka lumagpak ka sa pagsusuri? Katulad ngayon, Ruben, in-examine kita pero I found out parang doktor, diniagnose kita at nalaman ko na ikaw ay nasa laman pa. Mahina pa ang pananampalataya mo. Mahina pa. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative, mga kapatid. Tako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Ruben, ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. 7 minutes. Mute ka, bro. Okay. Proceed. Okay. Tanong, yun bang mga anak ng Diyos ay hindi na ba talaga pwedeng magkasala? Yes or no? Yung sa espiritu, hindi na. No. Okay. Itong sinulatan ni Juan sa 1 Juan 2:1, mga nasa espiritu ba ito o mga nasa laman? Ay, wala pa sa espiritu yan. Kaya nga inaaralan pa sila, mga mumunting mga inaanak. Kumbaga kami ang ninong, kami ang godfather. Inaakay pa lang namin. Ibig mo bang sabihin lahat ng mga inaaralan dito sa Biblia ay mga nasa laman pa, wala pa sa espiritu? Yes or no? Oo. Yes, nasa laman pa sila. Kasi kung nasa espiritu na sila, mangangaral na sila, sila ay mga isusugo na rin ng Diyos. Pero dahil nasa inaaralan pa lamang, hindi pa. Wala pa sila sa espiritu. Itong membro ng Church of God na kasama sila Pablo, sila Juan, mga nasa espiritu ba ito o mga nasa laman pa? Yung iba, sa espiritu na, malalakas na. Pero marami sa mga tagasunod ay kailangan pang sawayin, kailangan pang ituwid, kailangan pang paalalahanan at palakasin. So hindi pa. Sino-sino lang yung mga nasa espiritu? Sino-sino? Ay, yung mga Rangers of God, kami yan. Okay. Saan kayo sa Biblia? Yung grupo nyong Rangers of God, saan kayo? Ay, yung mga apostol, kami ang nagre-represent ngayon sa nakasulat. Yung binabasa ninyo, kapatid. Mga Rangers yan, mga sundalo ng Diyos yan, matatapang yan. Mga pinatay nga yan eh. Katulad namin, pinapatay kami sa social media. Patay na po kami. Martir na nga po kami. Ang daming umusig sa amin. Yung mga alagad, balikan natin kanina yung tungkol sa kumakain ng baboy. Yung mga alagad na mga tunay na mga sumusunod sa utos ng Diyos. Kayo din ba ito? Ay, oo. Kami yan ngayon. Ang espiritu nila nasa amin ngayon. Okay. Ngayon, kung kayo ito, sabi dito, premise, 1 Juan 2:1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay nito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sama, si Jesucristo na matuwid. Tanong, ito bang mga anak ng Diyos may posibilidad pang magkasala? Yes or no? Ay, yung mga tinuturuan namin. Si San Juan po ka-Ranger yan, nasa hanay po namin yan. Katulad po namin yan ngayon. Kaya kami ang pwedeng magsabing, Ruben, huwag ka na magkasala ha. Pero alimbawa, Ruben, tumayo na naman yung kwan mo. O wag na, tigilan mo na yan, Ruben ha. Last warning ko na yan sa'yo. Parang gano'n, kami yung panganay. Kaya magpatuwid kayo sa amin. So inaamin mo na ang mga anak ng Diyos ay pwede pang magkasala? Ay mali, inaanak ang tawag dyan. Hindi sinulat dyan na, mga anak ng Diyos katulad namin. Nakita nyo mga mumunti naming mga anak. Mumunti, mga inaanak nga. Tapos siya para akong magtutuwid. Okay. Itong sinusulatan ni Juan na membro ng Church of God, ang tawag niya mga mumunting anak.
May posibilidad bang magkasala, yes or no? Oo, ikaw Ruben, isa ka dyan. Tinuturing kitang alagad ko. Ruben, sabi ko, wag ka nang magkasala. Wag na. Lumabang ka na sa katuwiran. Ibabautismo kita sa Espiritu ng Diyos para makita mo ito. Oo, posible kayo yan, pero hindi pa kayo katulad namin. Sunod na tanong, si Kristo na isang matuwid at tagapamagitan, sino ang pinamamagitan niya? Yung mga anak ng Diyos na nagkakasala o yung mga anak ng Diyos na hindi o yung mga Rangers of God na hindi nagkakasala? Sino ang ipinamamagitan ni Kristo? Kami yun. Tapos kami naman ang isinugo para mamagitan din sa inyo. Pasa-pasa lang yan. Nakasulat po yan na si Kristo ay aming tagapamagitan. Kaya kami humaharap sa inyo na may tapang. Dahil si Kristo po ang aming inaharap sa inyo. At kami naman ay walang ibinibilang kaming kasalanan sa inyo. Basta magpasakop lang kayo. Dahil inamin mo ngayon na maging kayo ay ipinamamagitan ni Kristo sa Ama. So matuwid na nagkakasala pa rin talaga kayo. Hindi mo lang maamin, yes or no? Ay no, mali po. Malinaw ang 1 John 3:9. Basahin niyo po yung 1 John 3:9 ulit. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagkakasala at hindi maaari. Hindi pwedeng, hindi yung pwede pa, hindi maaari dahil ang bini niya ay nasa amin na katulad na kami, lumalakad kami katulad ni Kristo. Tanong, anong kasalanan ang tinutukoy ni Juan na hindi maaari magkasala? Kasalanang ikamamatay o kasalanang hindi ikamamatay? Alin doon? Categorical. Ang tinutukoy diyan na kasalanan na hindi magagawa ng anak ng Diyos ay yung nagagawa mo. Hindi kami pwedeng makagawa ng ginagawa mo. Objection, Mr. Moderator. Okay, anong objection natin? Affirmative. Ang tanong ko po ay categorical. Anong kasalanan ang tinutukoy ni Juan? Kasalanang ikamamatay o kasalanang hindi ikamamatay? Pipili lang siya doon. Okay, at merong pagpipilian ayon sa yung objection, Bro Ruben, no? Kasalanang ikamamatay or hindi ikamamatay. Bro Cal, mamimili ka ba bro or magka-counter object ka muna? Pipili na lang. Sige, pakibanggit mo na. Oo. Ang tukoy diyan yung ikamamatay. Pero ang kasalanan na ginagawa mo, Ruben, na hindi mo pinagsisisihan, yun ang ikamamatay. Kaya delikado yung kalagayan mo dahil hindi mo pinagsisisihan eh. Akala mo hindi ka mamatayan. Deadly yan. Ang nakakapuwing yung maliit. Akala mo maliit lang yung kasalanan mo. Pero pag hindi mo yan pinagsisihan ngayon, talo ka pa nung nakapatay, nakulong, pero nagbago, binago ng Diyos. Sunod na tanong. Ngayon nag-ad home ka. Kailan ko sinabi na may kasalanan akong hindi ko pinagsisisihan? May sinabi ba ako, yes or no? Time. Yes. Time. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate, mga kapatid. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Cal ng Rangers of God bilang negatibo sa topic ngayon na ang anak ng Diyos ay nagkakasala pa rin. Your time start now. So sa huli pong tanong niya, ay pinipilit niya po na yung kasalanan niya raw ay hindi siya mamatay. Pero hindi niya alam. Yun po ang delikado. Kailangan po, ang Holy Spirit po ay pinapaalam sa atin lahat. Magbabasa po ako ng talata ayon sa 1 Corinto 2. Ito po ang nakasulat. Ang sabi po dito sa 14, ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, ito daw yung hindi, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Dahil para sa kanya, ito'y kamangmangan. So kapag mayroon akong itinutuwid na inaanak ko, ayaw tanggapin dahil kamangmangan daw ang Holy Spirit na dala ko. Ulitin ko po. Sa taong hindi pinananahan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu na dala ko.
Dahil para sa kanya, ito'y kamangmangan. At siya para magtutuwid sa akin. At hindi niya ito mauunawaan. Dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Sa taong pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niya mga bagay na ito. Paulit-ulit po dito ang Espiritu. Pero mayroon sa inyong hindi naniniwala sa Espiritu ng Diyos. Ngunit hindi naman siya maunawa ng mga tao na hindi pinananahan. Kaya hindi kami maunawaan kasi itong mga taong ito, hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kayong mga napupuot sa Rangers of God, hindi kayo pinananahanan ng Espiritong nasa amin. Di sana'y magkakaisa na tayo. Iba po kami. Change us. Hindi kami basta-basta. Dahil napaka-humble po namin, kaya kami binigyan ng tungkulin na ito. Kasi kung hindi po kami humble, ipagtatata po namin kayo sa impyerno, hindi namin kayo patatawarin. Pero ang role ng Rangers of God ay maging ilaw. Kaya ayun nga sa sinabi ng kasulatan, 16 po ito, sino ba? Nagbabasa po ako sa unang Korinto 2. Sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit kami, taglay namin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya nakakaunawa kami. Sabi basahin nyo. Bakit namin nauunawaan na hindi kami nagkakasala? Dahil sa Espiritu Santo. Ikinukondem ba namin kayo? Hindi. Nauunawaan namin kayo. Naawa ba kami? Oo. Anong magagawa ng awa namin? Ituwid kayo. Pagalitan kung kailangan pagalitan. Ako nakikipag-debate, hindi lang para kay Ruben, kundi sa lahat na nakikinig. Sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Kami, sabi niya, taglay namin ang pag-iisip ni Kristo. Ano itong pag-iisip na to? Hindi kami pwedeng magkasala ba? Dahil ang salitang sinasabi namin ay salita niya. Sa 1:15, malinis na kayo dahil sa aking salita. Itong salitang ito, itong fire na nararamdaman mo ngayon, Bro Ruben. Ang nagsasalitang ito, Espiritu Santo ito. Kung makikita mo lang itsura ko ngayon na nangungusap sa iyo. I'm on fire. Sana makatch mo itong fire na ito. Saluhin mo. Dahil ang pag-asa mo lang ay mabautismo ka sa Espiritu. Ang anak ng Diyos, hindi nagkakasala yan sa Espiritu. Pero kayo, mga anak din kayo ng Diyos. Pero inaanak pa lang kayo namin at kayo'y nagkakasala pa at pwede pang magkasala. Mahina pa ang pananampalataya ninyo. Mahina pa. May alinlangan pa kayo na pwede pa. Sabi mo wala ka ng kasalanan ngayon pero mamaya pwede na naman. Bakit? Dahil nature ninyo ang magkasala. Kaya kayo nagkakasala dahil likas sa inyo yan, hindi pa kayo na ipapanganak sa Espiritu ng Diyos at sa pamamagitan ng debate natin, Ruben. May the fire of the Spirit of God pour out upon you, kapatid. Because the Lord owns your soul. Ayaw niyang ibigay ka sa demonyo. Kaya sabi ng Espiritu, angkinin mo yan si Ruben, mahal ko yan. Time. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Again, sa kanyang pinatutunayan na ang anak ng Diyos ay nagkakasala pa din. Your time start now. Okay, thank you. Kanina pa lamang sa unang tanungan, wala siyang nailusot na kahit isang tanong. Lahat na salag po natin, naharang po natin. Labanan po ito ng katotohanan. At nung tinanong-tanong na natin siya sa cross-examination, napaamin natin na nagkakasala pa nga sila bilang mga tao. Ngayon, pag nagpre-present siya, ililihis na naman, sasabihin na naman na hindi nagkakasala. Tinanong-tanong na naman natin sa unuhan, yung ipamamagitan ba ni Kristo, mga nagkakasala o hindi nagkakasala? O, hindi nagkakasala. Kaya nga namamagitan si Kristo eh.
dahil sa atin, dahil tayo ay nagkakasala pa talaga nang hindi natin sinasadya. Kaya mag-ingat tayo dahil si Kristo ay may babala. Darating ang araw na may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo. Kita nyo itong Rangers of God, inaangkin na nagpapatawad ng kasalanan. Si Kristo lang ang pwedeng magpatawad ng ating mga kasalanan. Tapos ano pa? Nagbabautismo daw siya sa Espiritu. Ito yung sinasabi ni Pablo na mga nag-aan yung kaliwanagan. Pero ito yung mga diablo ito, mga devil. Mga ano ito yung sinasabi na, anong tawag dyan? Yung mga maninila sa kawan. Balikan natin itong si Pablo. Sabi dito, sa Roma City, talatang 9. At nang isang panahon, ako'y nabubuhay na walang kautusan. Ito yung tinutukoy niya, yung Roma 6. Datapuat nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan, at ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y sa ikamamatay. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ko sa pamamagitan ng utos. At sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Kaya nga ang utos ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ngayon si Pablo nung naging matuwid na, anong sabi ni Pablo? Yung ibig ko na mabuting gawin, hindi ko na nagagawa. Yung ayaw ko, siya kung nagagawa. Ayun. Nagkaroon na ngayon ng paglalaban ang espiritu at laman. Dahil ang espiritu at laman ay hindi nagkakasundo yan. Sabi dito, sa 7:25, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Ayun. Balikan natin yung unang Juan. Ito hindi ito matibag-tibag unang Juan eh. Tinanong natin, anong kasalanan ang tinutukoy ni Juan na dapat ay hindi na tayo nagkakasala? Kasalanang ikamamatay o kasalanang hindi ikamamatay? Nagpaligoy-ligoy muna pero bandang huli umamin. Kasalanang ikamamatay. Ibig sabihin, mayroon palang kasalanang hindi ikamamatay. Sabay atake sa akin, mayroon daw akong kasalanang hindi pinagsisisihan. Kanina sinagot ko siya eh. Wala akong kasalanan ngayon. At kung ako'y makagawa man ng kasalanang hindi ko alam, dumadalangin ako palagi sa Panginoon, umaga at sa kagabi. Panginoon, patawarin niyo po ako kung mayroon man akong nagawang hindi ko alam. Kung ako may nagkamali. Dinadalangin natin yan at ang dalangin natin nakakarating sa langit na gaya ng nangyayari doon sa ilang. Kaya tandaan nyo, ang una nating tinalo, ang una nating nilagas, yung si Ernie Luma, yung general ng ROG. Ngayon, ang nalagas ngayon, yung pinakapuno ng ROG, bagsak. Wala siyang nailusot na kahit na isang tanong. At nung tayo na ang nagtanong, taob ang pinakapuno ng ROG. Kaya simula ngayon, kung maaari, wag na po nating pag-usapan itong ROG, bagsak na. Wala, hindi biblical ito. Kontra sa Biblia, kontra sa Diyos, kontra sa mga apostol. Okay, so dyan natatapos ang debate between Seventh-day Adventists and Rangers of God, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko munang bigyan ng time magpasalamat ang ating mga speaker sa mga manonood. Nahin natin si Bro Ruben. Salamat ko, bro. Okay, maraming salamat po, Brother Rasya, sa napakagandang pag-cater sa aming debate. Ito po ay debate lang. Natural sa debate, talagang tayo tumatayo dyan. Pero nakita nyo naman, hindi ako namimersonal. Katuwiranan lang po sa mga kapatid natin dyan sa Rangers of God. At sa mga nanonood, sa mga nagko-comment, ito po ay debate lamang.
Nawa ang katotohanan ng Panginoon ang siyang patuloy nating paglingkuran. Maraming salamat po. Okay, at syempre, yung ating second speaker, Bro Cal. Ako po yung nagsasalita ng salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Ruben, kapatid, hangad ko ang tagumpay mo sa buhay. Brother Rasha, mahal ka ng ROG at marami. Salamat sa iyo, kapatid. Okay, at Russia TV gusto ding magpasalamat mga kapatid sa ating mga sponsor. Isa na nga itong sa Rangers of God mga kapatid at yung ating Advent Biblical Ministry. Maraming salamat sa pagsuporta. Kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin directly or maghamon sa ating mga debatista. Nandito si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Nandito din si Bro Cal ng Rangers of God mga kapatid. Susunod mga kapatid, isa na namang debate na maganda. Maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Na 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 para sa mga na 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 na